Alam nyo, hindi sapat na tinitingnan lang yung data sa mga dashboards. Para tuluyang matanggal yung mga delay sa isang BPO floor or shared services hub, we really need to understand the physical and logical rules kung paano ba talaga gumagalaw ang trabaho sa loob ng isang pipeline. Sa explainer na ito, hihimayin natin yung tinatawag na laws of flow. Ang goal natin dito is to eliminate those structural delays at gagawin natin yan nang hindi umaasa sa micromanagement. So, bakit nga ba hindi nasosolusyonan ang service delivery kahit anong pilit nating pabilisin ang trabaho? Maraming operations managers ang nagkakamali dito, di ba? Akala nila kapag pinilit ang mga frontline agents na mag-type ng mas mabilis o mag-close ng chats ng mas agresibo, boom, mahihit na nila yung SLAs. Pero sa Lean Six Sigma, pinapatunayan natin na ang bilis ng individual na ahente is rarely the actual solution. Ang totoong kalaban na nakatago sa workflow ninyo ay yung kawalan ng continuous at balanced flow. Kaya simula ngayon, you're not just a supervisor anymore. Isa ka ng process investigator na nagda-diagnose kung bakit may sakit ang workflow ninyo. Para ma-diagnose natin ang isang mabagal na service delivery track, we first need to separate two crucial time concepts. Ito yung cycle time at ang lead time. Think of cycle time as the actual hands-on labor. Isipin mo yung eksaktong minuto na aktibong nag-reset ng server password ang isang IT engineer o kaya yung mismong oras na ginagawa sa kusina yung in-order mong burger sa Jollibee. Sa kabilang banda, yung lead time, that's your total elapsed clock time. Ito yung mula sa mismong sandalan na nag-submit ng request ng customer hanggang sa ma-receive nila yung final resolution. It's the entire waiting game. Ngayon, look at this massive number. 5 oras. Let's put that into perspective using a typical BPO scenario. Imagine nag-submit ng escalation ticket ang isang customer ng alas 9 ng umaga. Ang ticket na ito, nakatenga lang, literally sitting idle in an unassigned queue for 5 whole hours. Tapos pagsapit ng alas 2 ng hapon, doon palang bubuksan ng isang expert frontliner at mareresolve niya ang issue sa loob lamang ng 15 minutes. So, ang cycle time mo ay 15 minutes lang, pero ang lead time ng customer ay umabot ng mahigit 5 oras. Ito exactly ang tinatawag nating muda. It's a shocking amount of idle waste. Yung malaking puwang na yon in between waiting and actually working, that represents your hidden process waste. Pure non-value add delay siya. Dito papasok yung core Lean Six Sigma logic natin. Kapag pinilit mong magtrabaho ng doble ang bilis ng frontliner na yon, anong mangyayari? Mababawasan mo lang ng 7.5 minutes yung cycle time. Wow, di ba? Pero hindi nun mababago yung fact na yung ticket ay nabubulok pa rin ng 5 oras sa background. Ang tunay na lean strategy is compressing that total lead time by targeting those massive empty spaces sa pagitan ng mga work steps imbes na i-micromanage natin yung aktwal na pagtatrabaho ng ahente. Let's shift gears and talk about flow dynamics. Pag bumabagal ang isang proseso, naturally, naiipon yung work-in-progress inventory. Sa digital shared services, ang tawag natin dyan ay queues. Mga backlog tickets, pending sign-offs, mga ganyan. Pero you have to realize na ang mga queues na ito are simply physical symptoms. Ang totoong sakit dyan is an underlying structural imbalance na tinatawag nating bottleneck. The bottleneck is literally that single step in your end-to-end operation na may absolute lowest processing capacity. Siya yung kumukontrol at naglilimita sa dami ng transaksyon na kayang ilabas ng buong ecosystem ninyo. Para mas ma-visualize natin, let's walk through this technical workflow example. Meron tayong 3 phases. Una, yung intake na may mga Tier 1 agents na kayang mag-process ng 100 tickets per hour. Susunod, we have advanced troubleshooting na hawak ng mga senior engineers pero kaya lang nilang mag-resolve ng 15 tickets per hour. At panghuli, yung quality assurance na kayang mag-audit ng 50 tickets per hour. Sa ganitong setup, it's pretty obvious na ang senior engineering phase ang inyong bottleneck. See, kahit mag-overtime pa yung Tier 1 agents nyo at mag-triage ng 120 tickets, wala ring mangyayari dahil ang final output ng buong account nyo ay nakakap pa rin sa exactly 15 tickets per hour. Gumagawa lang kayo ng massive backlog right in front of the advanced desk. This brings us to one of the most crucial laws sa operations natin, the law of constraints. It simply states na ang isang oras na nasayang sa isang bottleneck step ay isang oras na nawala para sa buong negosyo, period. On the flip side, ang isang oras na ginugol mo kakapilit i-optimize ang isang non-bottleneck step is a massive waste of effort na lalo lang magpapalaki ng inyong backlogs. Ngayon, para mas madali nating makita ito, modernizing your tools can be a real game changer.
For instance, using Microsoft Power BI is an excellent way to visually spot these overflowing queues in real time para makita nyo agad kung saan nababara yung flow ng trabaho ninyo. Now that we understand bottlenecks, let's look at the human element. Ano sa tingin ninyo ang pinakakaraniwang behavioral bad habit sa frontline na sumisira sa line balance ninyo? It's actually a common culprit behind erratic service delivery and sudden workflow spikes. Ang nakakatawa pa dito, ito ay isang behavior na akala ng mga ahente ay nakakatulong sa kanila, pero sa totoo lang, unti-unti nitong pinapatay ang service delivery ninyo. Ang sagot dyan is batch processing, or what we call the batching trap. Nangyayari ito when a back-office agent hoards, say around 20 CRM data updates, tapos hihintayin pa niya ang pinakadulo ng shift niya para i-upload lahat ng sabay-sabay. Now, habang feeling ng ahente ay naging super efficient siya, what they're actually doing is destroying your real-time operational visibility. Plus, gumagawa ito ng isang malaking artificial wave ng trabaho na biglang sasagasa at mag-overwhelm sa inyong downstream verification teams. Yung unang ticket na natapos sana na maaga, ayun, nabubulok at naghihintay lang for hours hanggang sa matapos i-process yung buong batch. So ano ang panlaban natin sa batching? Enter single-piece flow. Imbes na mag-batch, isinusulong ng Lean Six Sigma ang pull approach na ito kung saan ang bawat individual na ticket ay kumpletong pinoproseso at ipinapasa agad sa susunod na stage, instantly. This creates a smooth line balance. And here's where modern tech shines. Kung gagamit tayo ng mga tools like Microsoft Power Automate, we can instantly route those tickets to the next stage automatically. Hindi na kailangang maghintay para sa mga manual end-of-shift batch uploads. Malilevel natin yung workloads dynamically at mafa-flatten natin yung mga queue spikes. Bilang isang strategic investigator, you really need to look at your process maps differently. Huwag mo lang itong ituring na simpleng drawing with boxes. Based sa mga principles na pinag-aaralan natin, ang totoong sekreto diyan ay nakatago sa mga connection vectors. Ibig sabihin, yung mga mismong arrows sa pagitan ng mga flowchart blocks ninyo. Diyan kasi nagtatago yung mga unassigned files, which is basically your hidden lead time waste. If you analyze these connections thoroughly, you can spot those unassigned wait times, visibly locate a bottleneck, and eliminate all that redundant extra processing na wala namang naidadagdag na value. So we come down to this final question. Handa ka na bang tumigil sa kakaharapan ng mga temporary band-aid fixes at simulan ng igwaranti ang inyong mga global contract commitments? By mastering these laws of flow, you now have the exact operational vocabulary you need. You can partner with your teams and use this exact LSS logic para permanenting makrush ang mga system backlogs ninyo. It's time to stop pushing people to just work faster and start building processes that actually flow better.